attention to the Ombudsman. Naku po. File the cases now. Ayan, Ombudsman Remulla, Kengkoy, narinig mo itong si Catriona Gay na nawagan sa'yo na mag-file ng cases ka na daw. Huwag yung pabatay-patay dyan. Pero bago tayo bumalik sa video na yan, mga kababayan, panoorin po natin yung mga kaganapan dito, yung mga rally dito sa ating bansa, mga kababayan. Pero bago tayo tumulak dyan, huwag nyo munang kalimutan i-share, like, subscribe para updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Panoorin na po natin yung mga kaganapan dito sa ating bansa. Maagang nasampulan kanina ng sitahin ng mga tauhan ng Manila Police District sa kasagsagan ng kilos protesta. Dito pa rin po yan sa Recto Avenue ayon kay Police Lieutenant Marvin Flores ng MPD Station 11. May takip ang mukha at may dalang tsako ang lalaki na sinusubukan umanong humalo sa mga grupong bahagi ng protesta. Paliwanag ng lalaki, pang self-defense raw ang dala niyang tsako. Itinanggi naman ng mga rallyista na kasama nila ang lalaki na agad pinauwi ng mga pulis. Nasa 16,000 na tauhan ng PNP ang ipinakalat sa Maynila at maging dyan po sa Quezon City ngayong araw ayon sa NCRPO. Mga rape victim ng mga adik yan, mga babayan, mga bangag. Ayun, si John Vic dun sa may ano. Dito banda. Tayo siya dyan. Ngayon, papakita ko po. Ito mga kaganapan dito sa ating bansa. May sa may recto po ito. Parang hari mga kababayan, no? Daming bodyguard. Oh. Yung mga tuta ni BBM mga kababayan. Ito po yung mga ganapan. Yun, no? Ikas pahinga, Brad. Ano? Remulla, pisot! Tangina nyo, magkapatid na Remulla! Putang ina nyo! Pangod! Matas, resign! Ang lutong ng mura. Masakit sa damdamin ko. Pag kayo may pangakalat ng ikatin, di kayo kukuha ng pera. Wala, di ba? September 21, pamay! Magandang hapon, mga kapulisan! Magandang hapon, John Vic Remulla! Maraming salamat sa pagpunta! Maraming salamat! Dahil for the first time in my life, nakakita ko in person ng taong napakasama. Ako po si Amor Patrio, and I am representing
po si Mr. Secretary ni BBM, mga kababayan, si Remulla, DILG, yan po. Ito po yung kaganapan dito, mga kababayan. Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo maghari-harihan dito! Tama! Bumubulong-bulong, oh! Ay, palangapag mo! Gago! Bumubulong-bulong! Ano? Natatakot? No, huwag kami! Matapang ka lang eh! May baril kami! Pulis kayo! Matapang ka lang kasi napapaligiran ka ng mga tuta mo. Ginoko, nakakahiya ka. Adric! Patay ko na, Adric! Pilipinas, gago! At hindi po, mga kababayan, harap-harapang murahan. Nakakalungkot man pero ikinahihiya na namin ang mga pulis sa Pilipinas dahil wala po kayong panindigan, wala kayong bayag para manigsilbi sa aming mamamayang Pilipino. Yun po ang katotohanan. Masakit pero totoo. Wala kayong bayag. Remulla! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo maghari-harihan dito! Gagabahan ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Lumayas ka dyan! Kapal na mukha mo! Adik! Tingama ka rin! Saka! Kalma! Steals medicine from our hospitals, classrooms from our children, and safety from our communities. We have watched as families are flooded again and again with the public funds that were meant to protect them are pocketed. Billions of pesos disappear without accountability, without justice, without answers. But what scares me the most is this. Many are starting to forget why we are angry. People have gone silent, not because they do not care, but because they have lost the belief that change will ever come. And while our nation grows exhausted, our leaders remain silent. Sobrang tahimik, nakakabingi. But tayo, bakit tayo pumapayag? Why do we allow this to happen to us again and again? When are we going to wake up? What more do we need? Ilang baha pa? Ilang scandal pa? Ilang nakanapondo pa? Before we finally say, tama na! And remember, the spotlight is only on one agency, flood control. Can you imagine if the scale was to add education, agriculture, healthcare, ports, airports, taxes, and procurement? Obviously, this is a system built to benefit the corrupt few. And
Sila ang nabubusog. Sila ang nakakauwi sa mga mansyon sa Amerika. Sila ang nakakabili ng designer bags. Habang ang taong ng bayan lumulubog sa baha, sa utang at sa kahirapan. That's why today, we demand action. To the Ombudsman, file the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. Because power should not be inherited. It should be earned through of the people. And because I believe we are a God-fearing nation and prayer is a powerful weapon, will you pray with me against the spirit of evil and corruption in our nation? Panginoon, we lift up our beloved country of the Philippines to you. Reveal every hidden corruption. Ilabas ninyo ang katotohanang tinatago. Let the full weight of justice fall on those who betrayed this nation and stole from its people, not for revenge, but for righteousness. Raise up leaders, Lord, with integrity, courage, and conviction. Bigyan niyo kami ang mga pinunong may puso at tunay na malasakit. Strengthen every Filipino who longs for justice. Restore truth, accountability, and justice. In Jesus' mighty name we pray, amen. And to those who think the Filipino spirit is weak, nagkakamali kayo. Sinasabi nila Filipinos have a short memory, that it's easy for us to forget and forgive. But believe us when we say, we will not forget what you did. At walang magpamubo